Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng MD TV channel. Pahayag ito ni General Nicolas Torre. Batikos niya, pagpuna niya sa ginawa ni Secretary John Vic Remulla, yung mga kulungan ng mga kawatan sa flood control. Ang gagandang mga kulungan. Special treatment. Mabuti na lang, nagsalita si General Torre. Ito ang sabi niya, dapat yung mga makukulong na dawit sa flood control, ikulong yan sa normal jail. Nagtaka lang ako, bakit proud pa ata si Secretary John Vic Remulla na inilabas sa publiko tapos at nagawa na ang magiging kulungan ng mga ito. Ngayon lang ata ako nakakita ng akusado na hindi pa man formal na nakukulong, pinagawan mo na ng special jail. Napakaswerte naman nila. Para saan? Salamat po, General Torre. You're talking sense. But it does not remove yung hindi magandang ginawa mo sa aming Tatay Digong. Galit kami doon. Galit na galit sa inyong pagkidnap sa aming Tatay Digong. At sige, tanggapin na lang namin. There will always be a day of reckoning. But dito, sa issue ng flood control, sa issue ng kulungan, ako rin nagtataka. Inunahan para ipalabas na seryoso sila. Seryoso. Tapos, ganon din ang sabi ni Mayor Magalong Dapat, pag may makulong, doon sa mga ordinary jail, hindi sa mga special. Para lang nagbabakasyon kung ganun kaganda ang kulungan. Para ba walang normal na presong makakitang special treatment sila? Alam nyo, yan ang iisipin ng taong bayan. Biruin mo, ninakawan na ang gobyerno, libo-libong mga tao ang hindi lang libo-libo, milyones. Yan. Kasi hindi lang flood control ang dinali nila Pati farm to market road, dinali. Pati, classrooms. Grabe. Sino ba yung nagsabi? Si Congressman Libiste. Halos walang kickback dyan sa classroom. Doon sa flood control. Ayun, marami. Kaya, sabi ni Secretary Angara, nawili sila sa flood control. Ginawang second priority o last priority ang classroom. Di kawawa ang ating mga kabataan. Anong klaseng administrasyon ito na yung mga previous administration, Aquino and Duterte, DepEd ang nagpapatayo ng mga classroom, kaya maraming napapatay noon. Pagdating ng Marcos Jr. administration, binigay lahat sa DPWH. Yan ba yung the best president we have in the world? Anong klaseng management? Anong klaseng leadership? Tapos, pinagmayabang pa niya sa kanyang zona. 22,000 classrooms nang na-open. Gagawa pa tayo ng 40,000 classrooms at the end of my term. Tapos, 22 lang natapos. Yan ang tatak Marcos Jr. Tatak bagong lipunan. Balik tayo dito. Libo-libo lang kasi sabi niya na pikton Ninakawan ng gobyerno, libo-libong mga tao ang nagdurusa dahil sa baha. Madami rin ang nasawi. Tapos, yung mga gumawa nito, bibigyan mo ng komportabling kulungan. Pag samasamain mo pa sila sa isang selda, abay, happy-happy yan. Ang dapat yan, ikulong nyo sa normal na jail. Nagawa nating pagawan ng kulungan ng mayan, yung mga nagdurusa sa baha at nawalan ng tirahan, hindi natin mabigyan ng relokasyon at pabahay. Medyo galit na rin siguro ito. Salamat, General Torre, sir, sa iyong malasakit sa mga nabahaan. I don't know kay Secretary John Vic Remulla kung may malasakit ba siya sa mga nabahaan. Kasi inuuna niyang patayuan ng magagandang kulungan ang mga kawatan. I don't know. Anong masasabi mo, Auntie Claire? Bakit magandang kulungan ang hinanda para sa mga kawatan? Ano yon? Kanya ng presidente natin. Mapagmahal sa lahat. Mapagmahal. Daman-daman niya ang pagdaramhati ng mga kawatan. Kaya dahil sa pagmamahal ng presidente, pinagawan niya ng magandang kulungan. That's the best president we ever had. Hindi ko na maisip anong idadahilan ni Auntie Claire bakit magandang kulungan na ikinanda para sa mga kawatan. Ay, nako.
Magbasa nga tayo sa mga comments. Kayeyana. Siyempre, pag sila makulong, hayaan buhay nila, kakapal ng mga muka. Tess David. Tama ka, General Torre. Ngayon kita na walang nangyari dyan sa flood control, kundi pagtakpan lahat ng mga pangyayaring korupsyon. Yung ng anak niya na nahuli sa adiktos, kahit ang daming ebidensya na pawalang sala, yan pa kayang, ay nako. Nelly Doble Senior. Tama, doon sa ordinaryong kulungan ipasok ang mga korap. Yung nagnakaw ng 1,000 kulong agad sa ordinaryong kulungan. Tapos sila bilyon-bilyon ang nakuha sa gobyerno sa komportabling kulungan. Roland Sales, di pa sila nakukulong, ay mga VIP na ang datingan. Dapat sa lugar na bahain, ikulong sila para matuto silang magdasal na huwag sana umulan para di buwisit na lipo na ng mayan. Ulitin ko, ako, biktima ako ng baha. Lumaki ako sa isang bayan, isang barangay na nasa tabi kami ng napakalaking ilog, yung Amburayan River. Basta tuwing ting bagyo, nandyan na yan, baha. That was during the time na wala pa kaming diki. Kaya lang nung dumating na yung dike, ligtas na kami. Napakatibay ang dike sa aming lugar nung mga panahon iyon. Hindi katulad na ngayon na guni-guni o kaya substandard na lang.